So ngayon, back to video na naman tayo. Ito, pababa na kami ngayon sa may tinatawag na karo para makita natin yung bottom side naman ng barko namin. Hindi lang yung upside ng barko. Ito pa nga yung namin. Ito yung makikita mong pinaka front view ng barko namin. Talagang maangas kapag bagong dry dock. Ito yung mga kadina namin. Anchor chain na nakalatag sa baba kasi nilalagyan pa ng marking. Until now, hindi pa yata tapos. Ito, pababa na tayo ng stairway. Ito yung daanan pababa dun sa ilalim ng barko. Ito yung karo na inaanuhan natin. Medyo mahaba-habang vlog ang gagawin natin ngayon. Gawa ng ito na yung last 4 days namin dito sa shipyard. Tapos aalis na kami for loading. Hopefully na walang di magkakaroon ng aberya para tuloy-tuloy yung biyahe namin. Ayan na. Andito na tayo ngayon sa may pinaka-basement ng, kung makikita nyo, ito yung pinaka-basement ng karo. Bali, pang dalawang barko to kung tutusin, kasi may sa amin Swissmax yung barko namin, pero napagkasya pa yung isang bulk. Nandito ngayon sa tabi namin, kumbaga tagiliran yan. Ayan. Pero ito yung barko namin, Chiusay. Ito, lalapit tayo ngayon. Dito, kuhanan natin yung ng kadina namin. Yan. Ito yung kadina namin. Bali, sinasanblasting din nila dito sa baba. Tapos, para nilalagyan din ng marking para pag naglalaglag kami ng angkla, meron kami mga indication na ilang shackle na yung naibaba. Yung kulay pula na yan yung makikita natin. Ito yung joining shackle na tinatawag. Yung kulay pula na yan. Yung mga marking na kulay puti, yun yung makikita mo kung ilan yung shackle na yung naibaba. Pag sinabing 3, 3 shackle na yan. Pag sinabing 4, 4 na shackle. Ayan. Medyo mahaba-haba itong namin. Bale sa port side yung length ng chain locker na yung namin, yung anchor chain 14. Yung sa starboard side namin ay 13. Yun yung sa kabila namin. Yung banda doon banda. Yan yung starboard side namin. Yun yung 13. 13 shackle lahat yan. Yun yung ng barko namin. Yan. Ito yung yun yung top side ng barko namin. Ito yung bottom. Ito yung bulbos. Yung bulbos namin medyo pango kasi yung barko namin eh. Yung bulbos niya medyo wala talagang di mo masyadong makikita. Pero yan ang bulbos. Yung parang pabilog na yun sa baba na kulay pula. Yan banda magsimula yung bulbos. Ito naman yung keel namin sa ilalim ng barko. Huwag lang tayo susuot sa ilalim dahil mahirap na. Ayan. Yan. Yun yung butong ng barko namin. Ito, nakapatong siya ngayon sa ilalim. Yan. Yan yung tinatawag na ICCP namin. Yun yung ICCP. Yun yung dyan, nakalagay yung mga protection dyan para hindi masyadong, meron kasing sensor dyan na nilalagay nila na para hindi raw kakapitan ang mga iba-ibang mga sisiba dyan para hindi masyadong kakapit din sa may ship side ng barko. Ito yun naman yung drop mark ng starboard side namin at ito yung pangalan. Yan, napakalaki yan mga kabayan, mga kaibigan ko. From forward going to up. Mamaya kukuha ako ng video doon sa may pupa.
para makita nyo naman na ganun talaga kalaki. So far itong nasakyan kong barko, ano to, Swiss Max na to, nasa mga 80 plus to 80 to something. How much more kapag BLCC pa, naaabot ng 161 gross tonnage, mas malaki pa dito. Medyo nilalamig na ako kasi minsan naging kami dito, negative 5 kami dito. Depende sa panahon. Ngayong araw medyo sinerte kami. Kaya yun. Hindi nakapag-jacket, nakapag coverall lang na suot. Ganda sana pumunta sa ilalim kasi nga lang medyo may pubya tayo dyan sa mga ganong may na yan kasi siyempre hindi natin malaman yung panahon. Ika nga. Nga pala, kakuhanan ko ng video yung mga kasamahan ko. Dito kami. Palakad-lakad kami dito ngayon. Yun. Ito yung pangalan ng barko ko. Tinanggal ko na yung face mask ko para ma-lesion man yung mukha ko. Balik ko naman. Dito naman tayo sa port side. Kung anong makikita natin ICCP sa kabila, meron din dito sa kabila. Kabilaan yan. Yan. Bali 4 days to go na lang kami dito, tapos saalis na rin kami. So far may pinagpipilian pa kami import na pupuntahan, pero di pa yata sigurado yan. Medyo ingat lang kami dito ngayon gawa nung may mga falling debris na minsan may nagtatrabaho pa kasi sa taas. Andito, ito na may tinatawag nila na may tigulayat, gantry crane. Ito yung mga halimbawa may mga gamit na idadalhin sa barko namin, i-offland dun sa may shore. Yun, ito yung gagamitin kasi ito yung pamalakasan nila dito sa sa shipyard. Ito naman yung nga pala, yung ship's anchor namin. Papakita ko sa inyo. Yun, yung ship's anchor namin. Yan. Na-sunblast na to kasi nga lang hindi pa masyadong malinis. Ito yung ship's anchor namin. Bali kabilaan yan, meron din kami sa kabila. Ito yung sa port side namin. Ito yung sa port side. Meron na kami sa starboard side namin. Kukuha na natin ng video yung sa starboard side namin. Medyo nangangatog yung tuhod ko sa lamig. Pasensya na. Ayun. Ito namang medyo makalawang pa talaga yung namin sa starboard side. Makikita naman natin, Kasi kinakailangan talagang ibabaping gawa nung para may balik naman yung konting freshness ng angkla. Ayun. Yan, yung kulay pula na yun, yung mga joining shackle. Yan, aabot yan hanggang taas yan. Bali 13 shackle to lahat kalahatan. Yan. Punta dyan sa taas namin. Yan, yung uso ng barko namin yan, yung bulbos yung sa kulay pulang pababa na yan. Yun nga lang, medyo punggok yung barko namin kaya yan yung view ng karo, ika nga yung tatawag nila na karo, na kung saan dyan ipapasok yung barko para mapipinturahan saka mai-align yung propeller saka yung rudder. Kasi kapag sa tubig kasi masyadong matrabaho, tapos madami pang mga dapat preparation. Di kasi katulad dito na kapag nasa karo ang isang barko, wala siyang tubig, lahat na pwedeng gawin sa ilalim, lalo na yung mga under sa may keel banda ng barko, magagawa. Yan katulad niyan. Maayos ng gusto kasi siyempre walang tubig walang kumbaga walang hassle para sa pagtatrabaho.